about overcome. So determine kung sino yung mag-aakay nito. Pero ganun pa man, we're still praying na tuluyan namin may-apply yung salitang overcome. Kasi tayo po talaga ang magbe-benefits nito at natuto tayong mag-overcome ng mga bagay na dapat natin ino-overcome. Kasi mananatili po tayong talunan pag hindi natin pinagtagumpayan, lalo na yung mga kahinaan natin. Kaya ngayong umaga, minsan pa, ating pong pag-aaralan yung pong overcome at i-discuss natin naman ngayong umaga, it's about disobedience. Yung hindi pagsunod. Malaking problema mo ito kapag hindi po tayo marunong sumunod. Tayo bilang mga magulang, sumasakit ang ulo natin sa mga anak nating pasawain, yung ayaw sumunod. Pinapanalangin natin sila, kinakausap natin sila, sa abot ng ating makakaya, para yung mga anak natin matuto talagang sumunod na hindi nagdadabog, hindi nagreklamo kapag inuutusan natin sila. Kasi masarap sa pakiramdam ng isang magulang kapag ang bata ay natutong sumunod na kapag inutusan mo talaga, hindi na nagdadabog, hindi na nangangakwiran, hindi na kung ano-anong sinasabi, pero susunod din naman. Kung isang ayaw na natin silang gamitan ng mapalo pa sila, dahil gusto lang naman natin, kaya rin naman tayo mamalo para matuto silang sumunod. Yun ang naman ang dahilan natin, kaya natin kumisan nila pinapalo at pinapagalitan. Kasi alam natin bilang mga magulang, yung kahalagahan ng obedience. Napakalaga ng tinatawag ng obedience. Ganun din naman, pag natuto ang bata na sumunod, baka rin naman ang siyang may ginabang kapag siya ay natuto. Masarap din naman sa pakiramdam kapag ikaw'y masunurin. At maraming pagpapala na ibinibigay ang Diyos sa mga batang masunurin. So, kaya ngayong umaga, i-discuss natin, it's about how to overcome disobedience. Disobedience. Kaya po tayo muna lahat, tayo yung manalangin. Manalangin Diyos, salamat dahil na-overcome namin sa biyaya mo kahit ganitong panahon na mayroong bagyo. Biyaya mo kaya namin ito nagawa. Walang sino man sa amin ang pwede pagmalaki. Dahil Panginoon, purihin ka namin dahil narito kami sama-samang manambangan at takilain ang iyong dakilang pangalan. Patawad Panginoon sa mga pagkukulang namin. Salamat sa mga tatay na nakita namin na tumayo upang kayo paglingkuran, kayo pagsilbihan, kayo ay bigyan ng glory sa buhay nila, Panginoon. Patnubayan lumaki at gabayan ng Panginoon sa ilang bagay namin pag-uusapan patungkol, Panginoon, sa disobedience at kung paano namin ito ma-overcome. Malaking balakid ito sa bawat buhay namin. May mga ganito kaming attitude. So, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa bagay nito. Salamat ng marami, Ama. At ay manalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Naranasan natin, mga kapatid, na hindi sundin. Naranasan din naman natin na tayo ay sundin. Iba ang pakiramdam noong sinunod ka. Pero kumukulo ang ating damdamin kapag naman tayo ay hindi sinunod. Yung bang galit na galit tayo, dislinis tayo, bakit hindi mo ako sumunod? Bakit hindi mo ako pinagbigyan sa inutos ko sa'yo? Bakit ka sumuway? Bakit ka nag-disobey? Bakit? Ba yung pakiramdam, Brother Pablo, kapag lalo na kapag magulang, tapos hindi ka sinunod. Ito, masakit sa damdamin, masakit sa kalooban, every time na tayo ay dinidisobey, lalo na ng mga anak natin. Yung pakiramdam na yun, mga kapatid, may describe natin yun eh. Kahit tanongin nyo ang inyong mga katabi, you can describe your feelings kapag kayo ay dinisobey. Di po ba, mga kapatid? You can describe sa mga katabi nyo. At lahat tayo, mga kapatid, nakaranas na tayo suwayin. Diba? And we can describe it. Po, alam nyo ba,
Okay, sinuway, yung pakiramdam ko talaga namang masama-sama ng loob ko. Diba? We can describe feelings. Alam niyo mga kapatid, when we talk about disobedience, kung tayo alam natin ang pakiramdam, ating tatanungin, ano naman kaya ang pakiramdam ng Diyos kapag dinisobey natin siya? He is a perfect God and we are not perfect, but we have feelings na tayo nasasaktan kapag tayo dinisobey. But our God is perfect God. Ano kaya ang pakiramdam niya na kapag tayo tinutusan niya at hindi natin siya sinunod? Church, every time we consider our feelings, but sometimes hindi natin ino-consider kung ano ang pakiramdam ng Diyos kapag dinisobey natin siya. Hindi natin ino-consider kung minsan. Do you consider yung pakiramdam ng Diyos? Do we consider? Sometimes hindi natin kino-consider. Di po ba mga kapatid? Sometimes hindi natin kino-consider. Pero tayo, kapag tayo dinisobey, lagi natin ano po, kino-consider yung ating nararamdaman. Yung bigat. So, pero kapag kinonsider natin mga kapatid, kung ano ang pakiramdam ng Diyos, kung ano ang Diyos kapag tayo dinisobey, lalo nating maunawaan, maiintindihan yung importance, tinatawag natin obedience. Ngayong umaga, i-discuss po natin ay walang iba kung hindi si Abraham. Ito pong si Abraham, tinutusan ng Diyos, at yung utos ng Diyos ay hindi basta-basta utos sa kanya. At titignan natin ngayong umaga kung ano ang ginawa ni Abraham sa hindi basta-basta inutos ng Diyos sa kanya. Siya ba ay susunod? Ano ang kanyang gagawin? Siya ba ay mag-disobey o siya ay mag-obey? At this morning, i-discuss natin, sometimes we disobey God because of the following reason na i-discuss natin. May mga rason kung bakit natin kuminsan disobey ang Diyos. Sabihin ko muna sa katabi mo, na naman. Umpisahan na po natin. Genesis, itong story nito, alam na namin ito, but the principle behind the story nito, well, pwedeng maging bago sa atin at pwede pa natin matutunan ngayong umaga. Ito po ang utos ng Diyos kay Abraham. And it came to pass after these things that God did tempt or test Abraham and said unto him, Abraham, and said, Behold, here I am. Sinubukan si Abraham sa magitan ng pagsubok na ibinigay ng Panginoon sa kanya, uutusan niya si Abraham. Itong klaseng pagsubok na ito, pag-uutos kay Abraham. Ano ang inutos ng Panginoong Diyos kay Abraham? And he said, Take now thy son, thy only son, Isaac ang anak, whom thou lovest, and get thee to the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I tell thee of. Inuutos ng Panginoon sa kanya, your only son, your beloved son, Isaac, offer mo yan sa Mount Moriah for burnt offering. Hindi basta-basta utos. Hindi basta-basta. Hindi lang yung utos ng Panginoon ngayong umaga, isurod mo yung anak mo kahit tubulan. Di ba? Hindi lang po yun eh. Papatayin mo anak mo. Susunugin mo yung anak mo. Mas matindi kaysa yung isunod mo yung anak mo kahit tubulan. Mag-church kayo. Di ba? Ano po ang unang itines kay Abraham sa kanyang pag-utos na ito? Ang unang itines sa ng Panginoon kay Abraham, yung kanyang emotion o yung kanyang pag-ibig. Ay utos ang Panginoon kay Abraham, at ang utos na ito, hindi lang na kumisang utos sa kay Abraham, but sometimes utos din po niya sa atin. Ano po ito?
utos na babanggain yung ating emosyon. Offer, Isaac, whom thou lovest, whom thou lovest. Diba? Mahirap po ito. Yung utusan ka ng Diyos, tapos ang babanggain ng utos ng Diyos, ay yung tumusin mo, ay yung damdamin mo, brother Esther. Diba? Paano kung iutos ng Panginoong Diyos sa atin, iwalayin mo yung boyfriend mo, kaya girlfriend mo, dahil yan ay ang believer. Mahirap yan. Struggle lang. Diba? O kaya naman mga kapatid, matagal na kayo nagsama bilang girlfriend at boyfriend, pareso kang ngayong Kristiyano, pero ang utos ng Diyos, maghiwalay na kayo. Mahirap yan. Kaway niyo po? Kapag ang binabangga na sa utos ng Diyos, ay yung damdamin mo, pila para bagang mahirap na. So, paano ito, Abraham? Yung mahal mong anak, mawawala na yan. Yan ang utos ko sa iyo. At ikaw ang papatay dyan. Mahirap po yun. In reality, kapag yung damdamin na natin ang babanggain ng utos ng Diyos, kadalasan mga kapatid, ang ginagawa natin, bumapalag tayo. Naunawaan niyo po ba? Mga kapatid ko, papalag tayo. Utos ng Panginoon, kayo mag-girlfriend at boyfriend, keep distance. Kapag emosyon ang babanggain, mahirap yan. Mga young people, huwag na kayong magligawan dahil nag-aaral pa kayo, tapusin mo na ang inyong mga pag-aaral, huwag mo nang mag-boyfriend, huwag mo nang mag-girlfriend. Mahirap sundin yan, mahirap banggain yan. So, every time nakapag-utos ng Diyos, yung emosyon ang pinagbabanggain, it's so hard for us to obey God. It's so hard for us to obey God. Because of our emotion. And we have emotion, amen? Hindi naman tayo mga manhid. At hindi naman tayo yung mga tao parang mga sa tao nila dyan. Tuod na walang pakiramdam at walang nararamdaman. Kapag mga kapatid emosyon ang babanggayin sa atin, it's so hard to obey God. Ito pa, ang ginagawa pa kuminsan ng Panginoon, sinecheck ng Panginoon yung puso natin, kung sino talaga ang lulutang na mahal natin, siya o yung material na bagay o isang persona. Babanggayin ng Diyos yan kung sino yung lumulutang sa puso natin. First, listen carefully. Ito ang test. Kung o-obey tayo o hindi. Are you listening? Amen. Ang utos ng Diyos, palulutangin kung sino ang mahal mo at kung sino mahalaga sa iyo. Kung yung anak mo, ang mahal mo, mahalaga sa iyo. Hindi mo talaga yung susundin. Amen, church? Amen. Amen? Amen. Amen, church? Amen. Pastor, parang namang leon na yung nakasuot na agaling yun, gagawin mo pa? Si Abraham inutusan na patayin ng kanya anak. Amen, church, ito po eh. Sa utos ng Diyos, palulutangin kung sino ang mahalaga, kung sino ang mahal natin. Okay? Kapag ang Diyos ang mahalaga at mahal natin, hindi ito ang magde-decide yung ating emosyon. Kung hindi, ang Diyos. Amen, church? Amen. Pati yun, napakapal naman pala ng bagyo. Sinubukan mo na talaga tayo. Diba? May lumilipad ng yero. Sinubukan talaga tayo. We're not condemning the people. We're not attending this morning. Amen, church? But what I'm saying is, mga kapatid, ganun ang Diyos.
susubukin nila tayo. Amen. Kung sino ang mahalaga at kung sino ang mahal natin. Amen? Oh, mga kapatid, ito po yan. Kapag mahal natin ang Diyos at mahalaga ang Diyos sa atin, susundin natin siya. Magbibigay tayo ng importansya sa Kanya, dahil po ano po, mahalaga siya sa atin. Diba? At hindi ka magbibigay ng importansya kapag hindi mahalaga sa iyo. Sunday worship is what? Important or not? Yan, sinasabi natin. Kapag mahalaga sa iyo ang Diyos, magbibigyan mo rin siya ng importansya. Amen, church? Malinaw po ba? Sometimes we disobey God because of our wrong emotion. Amen? That's one of the reasons why we disobey God. We need to overcome our emotion. Amen, church? To obey God. Magkalalo na, pag umulan na ganyan, may emosyon tayo ng sarap mas matulog. No? Masarap kape. Masarap matulog. Pero yung umuulan. So, yung mga emosyon yan, we need to overcome our emotion. Hindi lahat ng dikta ng ating emotion ay tama. At maraming dikta ang ating emotion, sinalayo tayo sa Diyos. You see the lust of the flesh, lust of the eye? Dikta yan eh. Ilalabay pa tayo yan sa Diyos? Ilalayo tayo yan. Okay, we need to overcome our emotion. Okay. Talagang binanggit pa ng Panginoon yung kamahal-mahal mong anak. Kasi mga kapatid, kapag meron tayong mas mahal kaysa sa Diyos, nagiging ito po ay tinatawag natin Diyos-Diyosa ng ating puso. Okay, kung minsan, Diyos-Diyosa ng ating puso, sarili natin. Diba? Okay, pangalawa, na reason